Ikaw nga ba ang pasimuno nito, Kong Mike? Hindi akong pasimuno niyan. Actually, kung nakita nyo naman, si Attorney Levy talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumutulong din ng mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko man nakausap yan Dahil nga sa masyadong naging, paano ko ba sasabihin, tahimik, dahan-dahan na inayos nila at nag-usap sila ng mga sundalo para lumabas at magkaroon ng ganitong statement. Kasi maraming mga sensitibong bagay yung kanilang pinag-uusapan. At tingin ko, minabuti ni Attorney Levy na talagang tahimik yung pakipag-usap nila at pagtutulungan nila ng mga sundalo. Sabi niyo may mga tumutulong din na opisyal. Sinong opisyal to, Kong Mike? Mga sundalo din. Ganun? Hindi ko Sa sigurado military. kung aktibo o retirado, Naku pero may po. mga sundalo na talagang siguro Ang tumutulong daw, mga sundalo din. Ako po. Alam na natin. Hindi kasi, tao yung mga yan May pamilya yan Yung mga sundalo na yan, may pamilya yan. Yung mga opisyal natin, may pamilya yan. Alam nilang walang patutunguhan ng bansa natin, lulubog ang henerasyon. Kasi apektado Kita mo ito, tinamaan yung kanyang apo na, tinan mo, di ba, dahil doon, hindi na bayaran yung ospital, namatay. Yung mga ninakaw sa mga classroom, kaya hindi nakapagpatayo ng classroom. Ako nga narinig ko, meron ako narinig na kakilala ko. Kahit daw private school, half day na lang. Sabi ko, putang inang yan. Half day. Sorry Bakit half day? Kasi hindi sapat yung classroom, hindi sapat yung teacher. Kaya kalakalhati. Ano sabi mo, paano kalakalhati? Paano nyo matatapos yung school nyo? Hindi, kasi sa amin, 7:30 hanggang alas 4. Di ba? Ngayon daw, kahit private school, half day. Kasi hindi kakayanin. Ano oras nagsisimula? 5:30. 5:30 to 12. Wow, sabi ko gising yung teacher ng 5:30. Minsan hindi. Kasi yung teacher sa umaga, yun din ang teacher sa gabi. So kung 5:30, sabi mo na 6 hours silang nasa school, 6 to 12. Sigurado naman may break din yun. Pero conservative, 6 hours silang nag-aaral. So yung 12 o'clock, 6 hours din, hanggang alas 6 din. Di ba? Sa tingin nyo, magsisimula ng 12 yun. Siyempre, magsisimula yun ng 1. So, 1 to 7. Tapos yung teacher, siya din daw yung teacher sa gabi. Ay, talagang hindi ako papasok, ako yung teacher. Yun yung mga security guard. Dito to yung mga security guard natin, kawawa yan. Kaya ako, minsan kahit kupal yung iba dyan. Iniintindi ko na lang, kasi 12 hours sila 12 hours ang duty nila, kaya iniintindi ko na lang, kahit minsan buraot din. Kahit burat din minsan. Totoo lang masensya na, may mga security guard na kung umasal yung problema nila sa bahay, dinadala nila doon sa trabaho. Pero wala tayong magagawa 12 hours sila kaya maawa na lang tayo sa kanila. Kawawa talaga sila. Tapos yung mga teacher pa ganito. Tapos malalaman mo kaya walang classroom dahil ninanakaw ng mga congressman, ng mga chairman, mga sekretary. Hagat higit sa lahat, according to the lawyer, yung presidente. Di ba ang sakit nun? Kung talagang titignan mo, ang sakit nun, mga kababayan. tulak o nag-udyok at binigyan sila ng gabay kung paano ilalabas tong statement na to. Sa military yan, pero sa gobyerno mismo, sa mga politiko na sitting incumbent. Wala namang dahil si Attorney Levy lang Alam niyo ang background ni Attorney Levy para lang humailinaw ko UP Vanguard po 'yan. Malaki ang kanyang malawak yung kanyang network sa maraming mga opisyal ng ating sandatahang lakas. UP Vanguard, yun yung yung sa ROTC. Yun terror yan sa No, totoo, walang biro. Terror yan sa UP pag sinabi mong Vanguard. Kaya ako, nag-drummer ako Hindi kasi alam mo, pag drummer ka, exempted ka dun sa bumibilad sa araw. So, papalo-palo ka lang. Matalino ako
Sa orchestra, band, orchestra, ilan lang ang drummer doon? Usually, isa, dalawa, tatlo. Sa percussion, nung College of Music namin sa UP, marami kaming percussionista. Pero ang kailangan lang talaga tatlo. Sa tingin nyo, sino mapipili? Di ba yung tatlong magaling at veterano na? So, hindi ako napipili. So, ano ako? Substitute. So, saan ka? Hindi umaatid na ROTC. Hindi. Umaatid naman. Pero nandun lang ako sa Gedli. Sa Gedli lang tayo. Kasi siyempre, ang bida doon, yung mga veterano na yung magagaling talaga. Oh. Utak-utak lang yan. Para hindi ka mabilad sa araw. Ang itim-itim ko na, bibilad pa sa araw. Kailangan pa ng filter. Kakakilala sila. And pangalawa, kung nare-recall ninyo, si Attorney Levy Baligo din yung abogado, private complainant dun sa Napoles case. Yes, naalala po natin. Doon unang nakilala yan si Attorney Baligod. Pero kung hindi ikaw ang pasimuno, Sec Mike, ano partisipasyon mo dito sa kasi tinitingnan din yung timing eh. Bakit inilabas ito bisperas ng People Power Revolution anniversary? Actually, kung time ng pag-uusapan, sana mga 2 weeks ago pa, no? O 1 week ago pa lumabas. Tama. Para tama-tama talaga doon sa oras ng pagkakaroon ng pagkilala ng EDSA Revolution. Pero ako mismo, particular, syempre ang interest ko dito, yung kay Sergeant Cotesa. Kasi kung nare-recall ninyo, Jerry and Anthony, yung nung magsalita si Sergeant Cotesa, nung ako'y magpaliwanag, tumatawag sa telepono eh. Si Sergeant Cotesa ng panahong yun, may sinasabihan siya, tulungan niyo ako, samahan niyo ako. May isa po siyang kinausap, ang sabi niya, yung mga hawak ninyo, mga litrato, kapitan niyo lang tapos samahan niyo ako sa darating na panahon. Nagulat ako, yung dalawa doon, yung kausap mismo ni Sergeant Cotesa. Kaya para sa akin, malaking bagay ito na una, matulungan yung mga binabanggit na sinabi ni Sergeant Cotesa. Sumunod dyan, di ba, lumabas si Congressman Saldico at ito nga sila. Kasi itong mga sinasabi ng mga taong to, first-hand information. Tama. Sila yung talagang kasama, sila yung nagdala, sila yung nagdala ng pera. Kaya napakahalaga ng mga testimonya na mga binabanggit nila. So, sa palagay ko, dapat talaga magkaroon ng malalim na investigasyon tungkol dito dahil ito na lahat lumalabas na. Si Cotesa, yung binanggit niya, si Saldico, yung mga marami niyang binanggit, yung mga ebidensyang yun o mga testimonang yun, hindi man lang nagamit Hindi ito nagkaroon ng pagliliti o hindi ginamit. Hindi na imbestigahan. So yung Kang Mike, ang sinasabi niyo ba sila ng lahat ito? Wala nang hindi lumalantad. 18 Marines to. Tapos merong si Gutesa, panlabing siya. Meron pa bang iba na hindi pa nako-convince? Hindi, Katunjing. Ang pagkakaalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Ang pagkakaalam ko nga, batay sa mga pag-usap namin ni Attorney Levy, maaari nga daw lumabas lahat Pero as of 2-3 days ago, malalim. Kasi naggagalawan yung mga tao, may mga pagtatawag, may mga messages sa mga sundalo na sabihin natin pinapaatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin. May nag-e-effort na wag silang tumuloy, gano'n. Oo, maraming effort na ginagawa. In fact, katulad kahapon lang sa Club Filipino, sinundan pa tong mga sundalo May mga nakamotor na sumusunod at sinusundan sila. Talagang pinipilit siguro na hindi mailabas itong impormasyon na to. Ang sabi nila, may mga nagtitext, may mga tumatawag na kung maaari nga sana siguro, hindi naman sinasabing huminto ka agad. Ang sinasabi, huwag muna kayo lumabas, mag-usap muna tayo. Pero alam nila, ang patutunguhan noon talagang patigilin at wag silang magsalita. At isa publiko yung mga sinabi nila. In the last 30 days, my Shopify stores... Grabe, no? Grabe. Alam mo, ito napaka-revelation ito na talagang nagkakaroon ng collaboration. Ibig sabihin, nagtutugma-tugma. Alam mo, ito, bibigyan ko lamang kayo ng ilang background pagdating mo sa ano ba yung mga ebidensya sa korte. Number 1, yung object evidence. Ibig sabihin, yung mga ginamit na ipinakita sa korte. Okay? Pangalawa, documentary evidence. Ibig sabihin, yung mga kontrata, resibo,
birth certificate, yung mga ganon, text messages, yun ay documentary evidence. Pangatlo, testimonial evidence. At itong mga to ay hindi hearsay. Testimonial kasi sila mismo yung witness. Nakita namin, ako nakakita siya ang pumatay. Yun yung yun yung tinatawag na testimonial evidence. Siya mismo nakakita. So yung mga nagsasabing walang ebidensya, bullshit po yung katarantaduhan yun. 'Di ba? Marami pa, meron pa circumstantial evidence. Pero ang importante dito, ang isa sa mga ebidensya sa Philippine Court ay yung testimony ng isang tao. Tapos, gigibain yan ng ibang evidence ng defense. Di ba? Hindi, ganito yan, ganito. Pero kasi dito, 18 na nagsasabi na pare-pareho sila ng kwento. Kaya mabigat yan, hindi yan basta-basta. At sasabihin ng iba, dahil sa timing, putang ina, katarantaduhan yan. Bakit kanyo? Kasi meron sinasabi dyan na maapektuhan daw ang ICC. Sa tingin nyo yung ICC titigil dahil dito sa mga to? Walang epekto ito. Walang epekto ito. Kasi sabi nung pangalan nito? Si Trillanes, kesyo daw may Article 70 ng Rome Statute. Ito, pakita natin Kasi sinasabi niya itong Rome Statute daw, obstruction daw. Obstruction daw ang ginagawa nitong mga sundalo na ito dahil doon sa tampering with evidence of obstruction, retaliating against court officials. Ibig sabihin ng obstruction, Tagalog, sige, Tagalogin yung obstruction, harang. Pinakamadaling layman's term, humaharang, obstruction nga Paano haharang o gugulo yung pagdinig sa ICC through these 18 Marines ex-Marines na nagsasabi ng kanilang hindi naman nila sinabing sinuhulan yung mga ICC investigator. Nabanggit lang yun na sinasabi isa yon sa pinaggamitan ng pera at pinagdeliberan. Hindi naman nila sinabing, sinuhula namin yung mga mga ICC. Hindi ganun. Ang sinabi nila, binigyan daw nila si Trillanes at si Trillanes ang gumastos doon sa mga ICC investigator. As a matter of fact, there is no crime with that. Kung gastusan man ni Trillanes, there's nothing wrong. Kung may pera siya, di gastusan niya kung sinong gusto niya mag-imbestiga. At karapatan din naman ng ICC kung gusto nila mag-imbestiga in their own capacity. Si Trillanes is no longer part of the government. Therefore, the government has nothing to do with ICC's investigator. Correct? Ang linis dun So, walang crime dun. Kung meron man tayong masasabi na crime, possible crime, kung mapatunayan nung mga Marines, mga ex-Marines, mapatunayan nila na nabigay ng pera kay Trillanes at yung pera na yon ay galing sa flood control. Yun yung crime. Kung tumanggap si Trillanes ng ganun at nanggaling sa flood control, sino dun ang mapapahamak? Yung nagnakaw at yung maaaring yung tumanggap. Pero walang obstruction dun. Kaya kalokohan mo yun. There is no obstruction doon sa Article 70. And because of that, yung timing wala. Wala namang magagawa yung timing ng confession nitong mga ex-Marines na to. Sa ICC, magpapatuloy ang ICC. Dire-diretso yan. Walang mangyayari dyan sa ICC na apekto mula dito sa confession nila. Kaya katarantaduhan po yun.